Dating Senador Antonio Trillanes, naghain ng kasong libel at cyber libel laban kay dating spokesperson Harry Roque at iba pang pro-Duterte vloggers. Hi mga ka-trenders! Kung bago pa lamang kayo sa channel na ito, mag-subscribe na at i-hit ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mainit na issue ng pagsasampa ng kasong libel at cyber libel ni dating Senador Antonio Trillanes laban kay Harry Roque at ilan pang pro-Duterte vloggers. Tara, alamin natin ang buong detalye. Kamakailan nga lamang, nagsampa ng kasong libel si dating Senador Antonio Trillanes laban kay dating presidential spokesperson Harry Roque at ilang kilalang pro-Duterte vloggers. Ang dahilan? Ang mga akusasyon na di umano'y si Trillanes na nagbenta ng West Philippine Sea sa bansang China. Sinabi nga ni dating Senador Trillanes na ang mga nasasaktal ay nagpakalat ng maling impormasyon na siya raw ang may kinalaman sa pagbenta di umano ng West Philippine Sea sa China. Ayon din sa dating senador, ito ay walang katotohanan at sinadya lamang upang sirain ang kanyang reputasyon. Sa kabilang banda naman, pinagtanggol naman ni Roque at ng mga vloggers ang kanilang mga pahayag bilang bahagi ng kanilang karapatan sa malayang pananalita at komentaryong pampolitika. Para mas maunawaan natin ang issue na ito, balikan natin ang konteksto. Ang West Philippine Sea ay matagal na ngang pinag-aagawan ng Pilipinas at ng bansang China. Noong panahon ng Administrasyong Aquino, si Trillanes ay binigyan ng special envoy role sa China na naging sanhi ng mga haka-haka tungkol sa kanyang papel sa naturang issue. Simula nga noon, lumabas ang mga video at social media posts na nagsasabing si Trillanes daw ang nagbenta ng West Philippine Sea. Natural, gulat at nagalit naman si Trillanes. Sinabi niya na ang mga ito ay puro kasinungalingan at sinadyang sirain ang kanyang reputasyon. Kaya heto na nga, nagsampa na siya ng kaso laban sa mga nagpakalat nito. Sa usaping politika, di naman lingid sa nakararami na si Trillanes ay kilalang kritiko ng Administrasyong Duterte. Samantalang ang mga nasasaktal naman ay mga kilalang taga-suporta ng dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga patakaran. Kasama nga sa mga nasasakdal si Harry Roque na dati ring presidential spokesperson. Ayon kay Roque at mga vloggers, ang kanilang mga pahayag ay bahagi ng kanilang karapatan sa malayang pananalita. Pero para nga kay Trillanes, hindi ito basta simpleng pananalita lamang, kundi ito ay paninira. Ngayon, isipin natin ang mga implikasyon ng kasong ito. Una, sa kalayaan sa pamamahayag, napakahalaga ng balansing ito, karapatan sa malayang pananalita laban sa pananagutan sa pagpapakalat ng mga maling impormasyon. Ang desisyon sa kasong ito ay maaaring magtakda ng pamantayan para sa ating hinaharap. Pangalawa, ang political na diskurso. Nakikita natin ang patuloy na tensyon sa pagitan ng mga kritiko at taga-suporta ng Administrasyong Duterte. Ipinapakita nito na kahit ang mga pampulitikang pahayag ay mayroong mga hangganan. Pangatlo, ang reputasyon nga ni Trillanes. Kung magtatagumpay siya sa kasong ito, maaaring makatulong ito upang linisin ang kanyang pangalan sa harap ng publiko. Talagang desidido siya na patunayan na ito nga ay maling impormasyon at paninira lamang sa kanya. Narito naman ang mga komento ng ating netizens patungkol dito. Komento ni Joseph-LS1KB, bakit ka nag-walkout sa Senado noong kinross-examine ka ni Enrile sa Senate hearing sa panahon na iyon? Sabi naman ni Boyo Conner-XY6RO, hahaha, gawain mo din naman mambintang, pero pag ikaw ang pinagbibintangan, sumbong ka pala agad sa Supreme Court, may tililing ka talagang tao ka.
Ang komento naman ni at Guadalupe-OM8RJ, sige, para magkaalaman na kung sino ang totoo at sino nagsasabi ng kasinungalingan, aabangan ko talaga ito pag nagkataon. Trillanes versus TDS Alipores. Umpisahan na mag-file ng kaso. Ang sabi naman ni at Melvin Irish Paklibar 3742, nag-iingay na naman at malapit na eleksyon. Saad naman ni at McCoy Garalde 2424, dapat lang para masampulan ng mga nagpapakalat ng maling impormasyon o fake news. Ang sabi naman ni at user-QI1LS6YL1I, kahit anong gawin mo trililing, hindi ka na makakabalik pa sa Senado, sundalong kanin. Wika naman ni at Scorn1985, ito na yung tamang panahon kasi mag-e-eleksyon na. Huwag ka na umasang manalo, sundalong kanin, wala kang kredibilidad. Sabi naman ni at Johanna Garcia-JF7IX, kaya siya natalo sa pagkasenador kasi wala nang tiwala ang mga tao sa kanya. At ang huling komento naman ay mula kay at Aguanta Maria. Sabi niya ay, good job sir, para may paglalagyan ang mga vloggers na pabida at mga pro Duterte, mga taksil ng bayan. Naging iba-iba nga ang mga reaksyon ng mga mamamayang Pilipino at talaga namang kaabang-abang pa ang mga susunod na mangyayari. Kaya patuloy na tumutok sa channel na ito para sa mga latest updates sa mga isyong katulad nito. At dito na po nagtatapos mga ka-trenders ang update natin. Bago tayo magpaalam, isang paalala. Maging alerto at patuloy na maging informed sa mga balitang trending at napapanahon. Maraming salamat at magkita tayo sa susunod na video. Huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at i-hit ang notification bell para sa mga bagong updates. See you on my next one. Paalam!